morning po. Mamili tayo ng prutas ngayon dahil wala na tayong prutas sa bahay. Naghahanap ako kung ano. Hala, ang liit ng saging. Handok ma. Ang liit ng banana. Ito din oh, maliit. Ano ba to? Was ist das für eine? Wie viel kostet die? Was ist das? Nee, Schatz, die habe ich keine billig. Das war komisch aus, lang. Bio. Nur 3. 4. Oder 4. Si Fiona kasi mahilig yan sa prutas. Kaya di pwedeng walang prutas yung baon niya. So green pa oh, chiquita. Masarap to. Abesadihan is best. Ito dahil ano siya, hinog na siya at maganda. Tingnan natin na walang gagamba dahil minsan merong gagamba ang mga banana ba. Tapos delikado yung ano na gagamba na yan. So, nag-grocery na naman tayo. Wala na tayong pagkain sa bahay. Ang bilis maubos. Keine Ahnung, will sie noch aufkaufen für Fiona hier. Die ist sogar, guck mal, wie schön die ist. Diba? Ito din, masarap din to siya. Pflaume. Anong Bernen? Ano na, ano yung fonds? Billig, ne? Das ist, glaube ich, Frikadellen. Kraft. Aber ich mochte die. Lecker aus. Und einer die. Duhan? Lecker aus. Yum. Ja, warte. Nicht schlimm, ich will noch Salami-Sauce. Yan, ipadala natin to sa Pilipinas dahil sale siya ngayon. Yan, ang gibot siya. Kasi malapit na kukunin yung aking package. Magpadala pala ako ulit. Bumili ako kasi para sa mga bata dun sa amin, mga pamangkin ko. Si Fiona ating... Warte mal, hör mal, hallo. Das ist für mich, das ist für Philipp, das ist für mich. Ja, die Smart ist auch Angebot. Aber morgen kaufe ich das. Ich dachte, das war nicht Angebot. Ich dachte, dieser Preis gehört zu diesen. Fiona, guck mal. Die sind auch Angebot. Guck erst mal Mama. Mama? Ja. Die beiden haben den gleichen Preis. Ja, aber das ist nicht Angebot. Guck her. Ay, gagawa pa ni Fiona. Ay, pauwi na kami ni Fiona dahil magluluto pa kami para kay Uma. Ng pagkain ni Uma. Ayan si Fiona. Nagkain na naman siya ng kanyang paboritong. Nicht bewegen, ne? Nur einfach so lang laufen. Soll ich sagen? Laufen ist schon falsch. Ja, ist das schon Start. Ist das schon Start? Nicht so schwer laufen. Wie viele Sekunden jetzt? 22, 23, 24, 25. Pretty girls walk like. Sige na. Yan si Fiona, oh. Pretty girls walk like. Fiona, here. Nauna na siya. Mainit, oh. Umaraw. Umaraw na naman. Ja? Wann ist Papis Geburtstag? Juni. Wann hast du Geburtstag? Weißt du nicht? Yan, nasa bahay na po tayo. Nakita ko po yung DHL bago ako umalis. Nandun siya sa baba. Sabi ko sa kanya na yung para sa akin, ilagay lang sa harap ng pinto dahil may kamera naman kami sa labas. Makita naman kung sinong kumuha. Kung sakaling may kukuha. Pero kasi dumating kung hindi ko kasi sabihin, bukas pa yan. Bukas ko pa siya makuha dahil si Martin natutulog. Walang magbukas ng pinto sa labas dahil nga wala dito yung mga bata. At sinundo ko si Fiona at si Martin natutulog. Kaya wala magbukas. Kaya
Buti na lang, nakita ko doon sa baba, tinanong ko, sabi ko na ilagay lang niya sa harap dahil na uwi naman ako agad. Sandali lang ako at makita naman kung sakaling may magkuha ba, nakawin ba, dahil nga may kamera naman tayo sa harap ng pinto namin. Kaya ito na siya. Dumi naman ito eh. May in-order po kasi ako. Ito muna ang buksan natin. Tingnan ko lang siya. Hindi ko siya ipakita dahil iregalo ko to eh. Baka makita nung, wala? Dalawa. Parehas lang. Wala? Parehas. Ay, hindi pala. Hindi pala pareha. So, ito nabuksan ko na. Nakita ko na siya. At ito po, kay Philip po to. Si Philip po, binihan ko siya ng sapatos dahil sa lahat po ng anak ko, si Philip ang walang masyadong mga damit dahil hindi mahilig sa damit. Binibilhan ko naman siya pero ngayon, maliit na sa kanya, kailangan ko naman siya bilhin. Dandahan ko naman siya binilan ng pang summer na naman at binilhan ko siya ng isa pang sapatos para may ano siya ba, dalawa yung kasi yung mga sapatos hindi na magkasya. Ang laki ng paa ni Philip, sana magkasya to. Kasi ano lang ata to eh, size 39. Tapos yung sapatos niya na sinusuot ngayon, yung bago lang namin bili, size 41 ata yun, ano 40. Si Philip mana sa papa niya. Kaya, titingnan natin kung maganda. Siyempre, excited na siya na makita to, nagmamadali dahil nga, binata na talaga ba noon, hindi ma-excited kung bilhan ng damit, ganyan. Ngayon po, excited siya na dumating to at masuot na niya. At titingnan natin sana magkasya ba. Para hindi ko na isauli at para hindi naman mabigo yung anak ko dahil wala nang malaki kasi nito eh. Wala nang malaking size pa, 39 lang. Yun po yung binili ko sa kanya. Ito na. Tapos nung pinakita ko kay Philip, grabe ang ang tuwa siya at gustong-gusto niya. Kasi po, ting-init na dito, summer na, kaya si Philip nagbibinata na, kaya kailangan na niya din yung mga damit na mga pang sa edad niya. Kaya binibilhan ko na siya dandahan ng damit. Itong dalawa kong anak, si Fiona at si Michelle, wala namang problema dahil si Fiona ang daming damit, mga kay Michelle pa yan noon, mga damit niya, ibang damit niya, kay Michelle pa yan. Tapos si Michelle naman, maraming damit, kasi namimili din siya. Kahapon, umalis nga nang bili ng sarili niyang damit. Tapos si Fiona, in-orderan ko din siya ng damit na para sa summer. Dahil yung iba niya, maliit na din. At buti na lang po yung mga bata dito, meron namang natatanggap na pera, buwan-buwan, galing sa gobyerno hanggang sa lumaki sila. Kaya minsan pag bumibili kami ng mga gamit nila, kinukuhaan namin yung pera nila. At syempre, kasi para sa kanila din naman yun, mga kailangan nila. Ito na po. Pakita ko po sa inyo. Sana magkasya to ba? Kasi si Philip gustong-gusto. Ito po yung binili ko sa kanya. So, excited na po talaga siya. Sabi niya, Mama, kailan daw darating? Sana magkasya pero maliit siya. Laki kasi yung paa ni Philip. Uy, tas magmedyas pa ba yan, no? Excited po talaga siya nito. Ano siya, Jordan. Nagustuhan din niya yung kulay. At pwede din siya pang babae. Nakalagay kasi doon, unisex kasi. Pang bata kasi ito siya. Sana magkasya ba? Kasi kung hindi magkasya, bibilihan ko siya nung isa naman, Jordan din. Pero mahal, 100, 129. Ito kasi, lang, kano ba to? Siya? 74.95 lang to, kaya sana magkasya sa kanya ba? Para, excited pa naman yun siya. Darating yun mamaya mga alas 3. Pabuksan ko to sa kanya, videoan ko siya. Ito kay Philip. At bili din ako para sa ating package dahil nga magpadala tayo ng package ngayong June. Buti na mayroon akong na-contact na bago na namang company dahil yung pinapadalahan ko na bago lang din doon ako napadala sa kanya. Nag-close na po sila kaya naghanap na naman ako ng bago. Maganda to kasi mas mura siya. Ano ba? Marami din akong kakilala na taga doon. Doon nagpadala sa kanya. Kaya namili ako nito para sa ating kasi naka-sale to siya. Gusto itong naman pamangkin ko. Ito naman para sa ating toilet dito kay Uma. Bumili ako ng bago kasi mas gusto ko to siya.
madali tong ano ba, gamitin yung brush niya ba. Yung binili ko kasi nung kay Uma, matigas yung ano niya, brush. Mas maganda yan. So, bumili tayo ng Nutella. 5 yung binili ko. At saka yung Nutella kanina ng palaman sa tinapay, bumili din ako dahil ang sale ngayon sa Rive. Ito siya. Tapos yung papa ko at yung ano namin ba, sa Pilipinas, yung bata doon sa amin, binilhan ko din sila ng sinelas na Habayanas dahil nag-sale nga. Tingin-tingin ako pag, hindi naman ako bumili ng mga hindi naka-ano. Siyempre gusto ko din makatipid dahil ang dami kaya nilang bilhan. Hindi naman sila nang hingi sa akin. Ako lang, binibilihan ko lang sila para matuwa din naman sila na pagbukas nila ng package, no, meron din para sa kanila. Kahit hindi ko pa naman po nabigay yung lahat ng gusto nila, pero nakakatuwa kasi tingnan to, hindi dating yung package doon. Ang saya-saya nila ba? Ito, 5 din yung binili ko. Ano din siya. Mas maganda kasi to dahil hindi siya natutunaw ba. Pag chocolate kasi yung bibilhin mo, natutunaw siya pagdating doon sa amin. Kaya ito na lang dahil biskuit naman to. At may ano lang siya, may palaman lang siya ng chocolate. Oh. Mas maganda to siya. At namili din ako ng regalo para sa Mother's Day. At ito din, binili ko to kasi lagay ko dito. Yung isa nasa taas na. Si Fiona, binilhan ko din siya ng maliit, bagong konti-konti lang dahil nga dandahan lang pa dahil di natin kaya yung lahat bilhin na agad dahil nga meron pa tayong babayaran, meron pa tayong gagastuin, di ba? Ito, binilhan ko din si Fiona. Yun lang yung nabili ko ngayon sa city namin dito sa amin. At sana matuwa si Philip sa sapatos niya at sana kasya. Pero excited niya siya kasi nakita ko na din sa kanya, nagustuhan din niya, kaya sana lang talaga na kasya sa kanya para di na may dinay sa uli at magustuhan na masuot na din niya bukas pag eskwela niya. Sana hindi umulan. Sabi ko sa kanya, huwag niya suotin pag umuulan dahil si Philip naglalakad lang yan pa uwi. Kain po muna tayo bago ako magluluto ng pagkain Yuma kasi kanina pa itong kinapay ko ba, hindi ko pa nakain. Meron siyang salad, meron siyang tomato at saka ito fricadellen at ito salad din to. Kaya kainin na natin dahil malamig na. Malamig naman talaga yan. Luto na po ang pagkain ni Oma. Ano lang po yung ginawa ko? Wrapped kartopel. Ano siya? Patatas. Meron siyang ano ba? Tawag niya na spek. Di tawag ito spek. Ano siya ba? Spek. At ano siya? Hiwa-hiwain ko ng ano ba? Kasi si Oma wala nang lakas maghiwa-hiwa ng malaki kasi ito. Di magkasya sa kanyang ito ba, hiwain ko lang siya. Hatiin lang ba, hatiin. Para hindi masyadong malaki pag subo niya. Baka mahulog pa. Wala siyang makain. Gustong-gusto niya ang patatas Kung sa atin, mahilig kayo sa kanin, si Oma naman mahilig sa patatas. Sa potato, gusto niya, hinahanap niya talaga. Mag-request talaga yan siya sa akin na gawan ko siya ng wrapped kartopel itong niluto ko ngayon. Alam po ninyo si Oma nung nagluluto pa yan siya. Palagi talaga kami kumakain sa baba ni Michelle. Tinatawag niya talaga kami. Kasi siya lang mag-isa doon at kami lang din dito palagi ni Michelle sa taas. Minsan sasama namin si Martin. Pag panghapon yung trabaho ni Martin, ay hatid na natin para makakain na si Oma. Dahil alauna na. Kanina, ginising po niya ako mga 3:00 ng madaling araw. Ihi siya. Buti na lang ba narinig ko yung ring ba? Dahil minsan po, grabe po ako matulog, no? Himbing na himbing talaga. Minsan di ko marinig na mag-ring si Uma. Minsan ang makarinig si Martin is Martin. Wala naman dito pang gabi, kaya natakot talaga ako pag di ko marinig baka siya lagi sa tatayo. Ano ba itong ilaw natin Wala natin nakabayad sa kuryente. Tanongin na lang natin. Yet,
Buksan mo na. Open. Wow. Passt bestimmt. Ja, Anton, probier mal. Okay. Wow, schön. Was ist das? Lecker. Nee, nicht open machen. Noch nicht. Ich muss erst mal anprobieren. Okay. Wow. Ja, du musst erst mal so. Da ist er. Ach, was? Ui, guck mal. Ja. Ja, komm. Sige na, itry na. Okay. Warte. So. Wow. Naja, aber richtig reingeht. Das hätte ich mir schon vorgestellt. Warte, kann es abgehen? Ja, muss erst mal open. Komm, sag mal. Kasya yan, tingin na. De. So, fast? Ja. Wow. Schön. Yo. Kasya man sa kanya. Die nicht eng, ne? Fast die ganz genau. Gar nicht eng. Wow, schöne Schuhe hast du, Häuschen. Ja. Die anderen auch. Komm, die anderen auch. Wow. Dicker Bauch. Schön. So Michelle, leise bitte, ich mach Video gerade. viel wiegt und dann geht so nach unten, sinkt er. So kann schon ein bisschen, ne? Bro, what the heck? Ich bin Titan, was denkst du gerade, Alter? Philipp, kannst du schon ein bisschen, ne? Oder? Hä? Ja, ganz, ganz, ganz mini bisschen. Gwapo naman ang anak ko, eh. Pagupitan ko yan siya ba? Ayaw sana magpagupit ka ng buhok, oh. Ang haba na. Binata na talaga, nagka-interesado na sa mga ano ba, mga sapatos. Sunod, may girlfriend na to. Ne? No girlfriend. He's single. He broke up with his... Nasukat na ni Philip ang kanyang bagong sapatos. Akala ko hindi kasya sa kanya. Buti na lang na kasya naman para hindi na isauli at para hindi naman mabigo ba na hindi kasya sa kanya tas isauli. Siyempre excited na siya. At nagustuhan din niya yung sapatos. Kaya buti na lang na kasya. Ang tuwa si Philip. Kasi nagbibinata na marami ng mga gusto nang magpabili ng mga damit ba noon. Wala talaga yan siyang interesado. Ngayon lang, gusto na niya magpabili ng ganyan. Tapos mga ganyang mga edad ngayon, gusto nila yung mga Jordans na sapatos. Naku, mahal pa naman ang mga sapatos na yan. Maghihiwa na po tayo para, kasi matagal ba ito siya maluto pa. Ano lang kasi ba. May kwento pala ako sa inyo. Habang naghihiwa ako, magkwentuhan tayo. Ang puti ang mukha ko dyan eh. Kasi po, ang kapatid ko, namatay siya 2018. Ngayon, mag 5 years na siya ngayong next month. Tas, yung kung saan siya nilibing, doon lang malapit sa amin. Yung asawa niya po, namatay na din nung pinanganak yung pangalawang anak nila. May komplikasyon sa kanya, mataas yung kanyang BP niya, mataas yung blood pressure niya. Tapos, 31 siya namatay, kaya yung mga pamangkin ko po, lumaki na yan sila, walang mama. At namatay din yung kapatid ko noong 2018. 33 pa yung kapatid ko nung namatay siya. Ngayon, kailangan na siyang alisin doon sa kung saan siya nilibing dahil 5 years lang po pwede na doon ba, ilibing doon ba. Tapos hindi na ata pwede i-extend o iwan ko. Tapos nakausap ko yung mama ko. Hindi niya tinanong niya ako kung ano daw ang desisyon ko. Saan daw namin nilalagay yung mga niya, mga buto niya. Sabi ko na, para sa akin, mas gusto ko na isama na lang sa asawa niya. Dahil yung asawa niya po, doon nakalibing sa Talisay. Taga-Talisay kasi yung asawa niya. Sabi ko sa mama ko, doon na lang sa Talisay para, para yung mga anak nila, isang dalaw na lang kung dadalawin nila yung mga magulang nila, di ba? At saka mas maganda kung magkasama silang dalawa. Kaya yun, decision. Pumayag naman yung mama ko kasi ako din naman sabi ko sa mama ko na doon na lang sa sama na lang sila para naman na yung mga bata, alam na nila kung saan nila dadalawin yung kanyang
mama at papa nila. Yan, pumayag man yung mama ko. Ngayon po, ayaw niyang sumama sa araw na, habwaon ba? Sa Bisaya pa habwaon. Pagbukas nung niya ba? Ayaw sumama ng mama ko. Sa totoo lang po, hanggang ngayon, hindi pa niya tanggap yung nangyari sa kapatid ko. Kahit hindi naman gaano kasakit siguro katulad nung bago pa lang nangyari. Pero bilang isang ina, mawalan ka ng anak, matagal mo matanggap talaga. Yan, lalo na biglaan naman. Kasi yung kapatid ko po, hindi po yun siya masakitin. Bigla na nang nangyari sa kanya ba? Tapos, ayaw ng mama ko sumama. Yung papuntahin lang niya doon, yung kapatid kong babae at saka yung kababata ko na kaibigan ko. Kasi nag-message yan siya sa akin na siya na lang daw kasama ng kapatid ko. Kasi ayaw ng mama ko. Naintindihan ko rin naman siya dahil nga hindi nga niya matanggap na namatay na yung anak niya. Tas ayaw ko din na pumunta yung mama ko doon dahil nga baka mabalik sa uno na naman yung kanyang kasi nung namatay yung kapatid ko, grabe po yung na-depression siya. Tas grabe nagkasakit siya. Doon na nagsimula yung mga sakit niya, naglabasan na yung mga doon na nagsimula ang kanyang diabetes. Basta na siya. Kaya ayaw ko din na, mas buti din kung hindi na lang siya pupunta doon. Kung ayaw niyang sumama, hindi namin siya pipilitin dahil alam ko po na iiyak yan doon ba? Iiyak lang yan. Kaya baka mabalik na naman sa uno yung malungkot siya ba? Na makita niya. Kahit naman siguro ako, ayaw kong tingnan yung ayaw kong tingnan yung kapatid ko. Kaya buti na lang yung kababata ko, naman siya. Siya na lang daw sama ni mama. Hindi ko lang matanggap ba dahil natanggap ko na naman. Hindi ko lang makalimutan ba na nung namatay siya, Mother's Day at birthday ng papa ko. Naalala ko kasi yan kasi nandun kami sa Holland nung time na yun eh. Nung nangyari yan, namatay yung kapatid ko. Nasa Holland kami ng masyal dahil nga Mother's Day. Tumawag sila sa akin na daw na yung sitwasyon, ganyan. Tapos pag-uwi namin dito sa bahay, mga gabi na dito, namatay yung kapatid ko. At hindi ko lang mag 5 years na siyang wala. 5 years nang walang papa. Hindi lang maiwasan minsan talagang maiyak ka. Lalo na pag naalala mo. Kasi nakakalungkot din naman talaga yung nangyari. Yung mga anak nila, lumaki na, wala sila. Pero nandyan naman yun, mama at papa ko. Pero iba pa rin kung may nandyan yung sarili mong magulang, di ba? Naawa ko sa mga bata, pero hindi naman namin sila pinababayaan. Nandun sila sa bahay namin. Doon sila lumaki. Kawawa lang ako pa kasi. Mama ko kasi palagi yun yung sinabi niya sa akin nung last kami nag-usap na. Huwag ko daw kalimutan. Kasi ako kasi magbabayad dun sa kasi tanggalin na dun. Hindi na daw kasi pwede i-extend dahil tawag niyan kasi gagawin na daw lahat. Mayroong babaguhin yung dun sa cemetery ba kaya pag may daw pag 5 years na wala nang extend. Iwan ko lang
tama ba yung pagkakaintindi ko. Kaya pasensya na po kayo, maiyak lang tayo. Hindi ko talaga maiwasan na maiyak, lalo na minsan pag ano ba, maalala mo, maiyak nga ako mag-iwan si Martin nga eh. Kasi syempre, kapatid mo yan, no? At saka bata pa siya, matay siya. At yung naawa lang ako sa mga anak niya dahil nga silang dalawa na wala na talaga. Mga bata na nakakaawa lang ba dahil wala na yung mama at papa nila. Hindi man lang sila lumaki na kasama ang kanilang mama at papa. Ngayon, yung dalawang anak nila po, mag-graduate na po. Ang isa sa high school, ang isa naman sa elementary. Ang mga binata at dilagan na. Kung nabubuhay lang yung mas sister-in-law ko, natutuwa yun. Nung malaman nga niya yung anak niya babae, no, grabe, ang saya niya. Tapos paalis na kami ni Michelle noon dito sa Germany. Sabi niya sa akin na yung mga pinaglumaan ni Michelle, ipadala ko daw. Meron kasing jacket na si Michelle na galing yun siyang Baguio. Dinala yun ng kapatid ko. Pumunta sila doon ng kanyang mga kasama sa trabaho. Nagbakasyon sila doon. Merong jacket na dinala sila para kay Michelle. Tapos suot-suot yun ni Michelle palagi. Kasi si Michelle malapit din sa sister-in-law ko. Palagi nilang kasama. Maliit pa si Michelle. Sabi niya, yung jacket na yun, sabi niya sa akin na, pag hindi na daw kasya kay Michelle, padala ko daw dahil nga, ibigay niya sa anak niya. Kaya, alam niyo po, kahit wala na siya, pinadala ko talaga sa Pilipinas yung jacket. Iwan ko lang kung tinago ba ng mama ko. Kasi, yun talaga, hindi ko maalala ba na, yun na sinabi niya sa akin. Hindi ko makakalimutan ba na sinabi niya yun sa akin na gusto-gusto niya yung jacket na yun. Kaya, pinadala ko din naman dahil nga hindi na din kasya kay Michelle. At tuwang-tuwa siya na yung anak niya babae dahil nga partner na, lalaki at babae. Nung namatay siya, yung anak niyang panganay, 4 years old pa lang nun, maliit pa. At nung namatay naman tong kapatid kong lalaki, maliit pa din yung anak niyang babae. Kaya lumaki na sila na wala na mama at papa. Bilis na ng panahon, 5 years na yung kapatid ko. Tapos yung sister-in-law ko naman, ganun din ang edad ng pamangkin kong babae, mag-11 at mag-12 na. Tagal na. Kaya sakit lang ba, di mawasan na nung namatay yung sister-in-law ko, grabe yung pamilya niya. Hindi nila matanggap, lalo na yung papa niya, hindi nila matanggap. Kasi nga, biglaan din kasi yung nangyari. Akala nila na okay yung lahat. Tapos hindi siya tumawag sa kanila na dadalhin na siya sa ospital nung araw na yun. Kaya nabigla sila nung tumawag kami ng madaling araw. Bigla silang lahat. Dahil nga, hindi din siya nagpaalam.